Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. O mga kabunyog, mga kababayan, welcome sa isa na namang episode ng ating Punto Diretso. Mga kabunyog, umiinit ang banggaang Escudero Soto, ha? Lalo na habang papalapit yung yung July 28. Kasi sa July 28, yan ang unang sesyon ng ika-20th Congress na Senado. Sa umaga ng July 28, magbubutuhan ng Senate President at iba pang officials ng Senado. Yung mga committee chairmanships, so dyan yung pag-uusapan. Pero ngayon, sunod-sunod na ang mga lumalabas na kontrobersya kay Chis Escudero. Hindi natin alam kung sinong naglalabas niya. Ha? Ang pinakamainit ngayon na lumabas, itong tungkol sa insertions sa 2025 na budget, taong 2025 na national budget. Ayon di umano sa mga kumakalat, ito sa Billionaire News Channel, sa politico.com, kahit sa mainstream media lumalabas na ngayon. Nagiging laman ito ng yung controversial na 142 billion pesos na insertions isiningit ni Chis Escudero sa 2025 national budget. At karamihan dito ay mga infrastructure projects, flood control projects lalo na. Ang napaboran dito, pangunahin probinsya ng Bulacan, 12 billion. Sorsogon, 9 billion. Talagang maanumalya. Grabe ang ginawa dito sa 142 billion pesos na insertions na ito. I-discuss ko ito ng hiwalay. Pero ang topic natin ngayon dito sa Punto Diretso, ang nag-react si Tito Soto. Alam naman natin na si Tito Soto, yan ang kalaban ni Chis Escudero sa pagka-Senate President. Ang reaction ni Tito Soto, sabi niya, grabe. Grabe, is the word. Amendments by the Senate in the past never run into billions, especially if it involves the DPWH. It is scandalous, to say the least. More so when these amendments came from budget cuts from DepEd and DOH. O yan. Kahapon lang po yan sinabi ni Tito Soto, mga kabunyog. Scandalous, to say the least. Excessive, scandalous, sobra. Yan po ang Kaya sa tingin ko, ito ang haharaping issue ni Chis Escudero. Lalaki pa ito sa susunod na mga araw habang papalapit yung July 28. Ito yung issue na kailangang sagutin ni Chis Escudero. At si Ping Lacson, sabi niya, umapalo ngayon na mayroong senador na may 5 billion pork barrel, mayroon pang 10 billion. Kaya yan mga kabunyog, itong dalawang ito, si Tito Soto at si Lacson, sa tingin ko, i-questionin talaga nito itong mga insertions na ito na ginawa ni Chis Escudero. Sa ngayon, ang dami kong nababasa. Na ito nga sabi dito, siksik sa ham and cheese. Escudero inserts 142 billion pesos in 2025 budget to benefit allies. 142.7 billion pesos sa 2025 budget ng Senado ang isiniksik sa mahigit 3,000 proyekto na puro clustered, overpriced at may template na halaga. Pabor sa ilang rehiyon at distrito gaya ng Sorsogon, habang ang mahihirap na rehiyon tulad ng BARM ay halos walang natanggap. Hindi ito development kundi patronage, disguised as governance. At kung hindi natin ito singilin ngayon, tayo mismo ang pumapayag sa taon-taong pagnanakaw sa pundo ng bayan. Yan, isang post yan. Pero kumbaga dito nakakuha ng bala sila Tito Soto at Lacson laban kay Escudero. Ito naman kasing si Escudero, kung makapagsalita, akala mo napakalinis. Kung makapagsalita, napakayabang. And yet, mayroon palang ganyang mga issue sa kanya. Ay dapat kung nagsasalita ka na para kang napakalinis mo,
eh dapat siguraduhin mo walang makukuhang baho sa'yo. Ay ito, matindi ito eh. Matindi ito. Ha? At nadadawit din dito ang mga kasamahan niyang senador. Si Villanueva pala, binigyan ng 12 billion dyan sa 142 billion pesos na yan. Oh. Kaya pala, pag nakikita natin sa Senado, pag nagpapartneran sila Villanueva at Escudero, matindi pala. Sa bagay, ay di ba nakita natin na pinipray over ni Joel Villanueva sa kanong ama niya, si Eddie Villanueva, pinipray over si Escudero. Yung pala, may mga usapan talaga. Sa bagay, kabisado na yan ni Chis Escudero kasi ang tagal na yan sa Senado. Alam na yan ni Chis mga laro na yan. Oh. At lumilitaw dito, dati, kapag sinabi mong 2025 budget, nakasentro yung issue kay Romualdez, kay Saldico. Ang Senado hindi masyadong nababanggit o tinatamaan o dito lumilitaw. Hindi lang pala sila Romualdez at Saldico. Hindi pala si Chis Escudero. Yung mga grupo ng mga senador na napapaboran. O yan. Ito na ngayon ang ginagamit ng kampo ni Soto at ni Lacson. Kaya ewan natin kung anong magiging epekto nito sa ambisyon ni Chis na ma-retain pa rin siya bilang Senate President. Sa tingin ko naman, ang mga senador naman hindi naman tumitingin sa issue na ganyan. Kasi lahat naman sila ganyan. Kaya kahit pa sa tingin ko lumabas yung issue na yan, kumalat pa yan, hindi yan magiging dahilan ng mga senador sa pagboto nila kung sino ang Senate President. Lalo pa si Chis Escudero na ganyan yung ginagawa. Magaling sa patronage politics. O yan. Pero ang importante dito, at least mayroong malaking isyong nagagamit ngayon sila Soto at Lacson. Kaya sa tingin natin, iinit pa lalo ang banggaang Escudero Soto sa darating na mga araw. Okay? Maganda rin yan. Nagkakaroon ng check and balance. Okay? O yan mga kabunyog ang ating punto. Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.